Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy. Good morning sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Nandito tayo sa Makati City. Binabagtas natin tong BA Europino. Papunta tayo ng EDSA. Ausminia Highway muna, tapos papunta tayo ng EDSA. Mga ka-enjoy, may isa tayong pag-usapan. Sa tingin ko ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, yung mga nakasulat sa Revelation, yung dalawang halimaw na nakasulat sa Revelation. Yung isang halimaw na may 7 ang ulo, 10 ang sungay, at ang bawat sungay ay may korona. Sa tingin nyo, sino kaya itong bansang may ganito? Kasi itong mabangis na hayop, itong halimaw na ito, nagrepresenta ito sa isang bansa o sa grupo ng mga bansa. Yan ang pagkaintindi ko dito. Sino ba tong mga bansa na nagkaisa? 7 na ulo, 10 ang sungay, at bawat sungay ay may kanya-kanyang korona. Ibig sabihin, sa sariling pananaw ko lang po ito, hindi po ako nanghuhula. Sa sariling pag-intindi ko lang sa nakasulat sa Revelation, ang tinutukoy dito na halimaw o mabangis na hayop na 7 ang ulo, 10 ang sungay, nagrepresenta ito sa mga bansa. Sino ba itong mga bansa na nagkaisa? Hindi naman siguro to United Nation, kaya ang United Nation lagpas 100 yung membro. Siguro ito yung Allied Forces. Sa tingin ko lang, sarili ko lang po ito, sariling pananaw, sariling pag-intindi. Ito yung Allied Forces. Sila yung mga malaking bansa noon na nagkaisa. Tapos bawat sungay may korona. Ibig sabihin, grupo ito ng mga pinuno dahil may korona. Ibig sabihin, 7 ulo, 7 nasyon, at may 10 pinuno kasi may mga korona na nagkaisa. Ito ang tinutukoy sa isang halimaw. At ang isang halimaw naman dito, ang tinatawag na pulang dragon. Sino naman tong pulang dragon? Sa aking sariling pag-intindi dito, ito na yata ang China. Dahil mula pa nun, o ano ba yung bansa na gumagamit ng simbolo ng dragon? Ito lang namang China.
Hindi naman siguro sinadya ng China na magsimbolo sila ng dragon dahil sila yung nasa Biblia. Hindi naman to nagbabasa ng Biblia, hindi naman to Kristiyano ang mga Chinese. Hindi naman siguro nagbasa ng Biblia to noon, tapos sabihin nila na ang simbolo natin dragon para tayo yung isang halimaw sa Biblia. Ganun po yun. Hindi po coincidence lang. Ibig sabihin, yung sinulat ni Juan katapos ng pagkamatay ni Jesus, kasi si Juan lang yung hindi namatay na apostolis ng Panginoon, hindi napatay ng mga Romano dahil hinulog ito sa kumukulo na mantika. Hindi naman siya namatay, tapos pinadala na lang ito doon sa lugar, sa isla na maraming kitong. Doon niya hinula itong revelation. Actually di hula tawag nun, pananaw niya to mga pananaw pinakita sa kanya ng Panginoon. Ganon yun. Nung panahon na yon, kasabayan naman siguro ng panahon din siguro ng China na talagang dragon na yung nila simbolo. Ibig sabihin, hindi sinadya ng China na magsimbolo sila ng dragon. At hindi rin alam ni Apostol Juan na ang China, siya ang dragon. Wala naman talagang kaugnayan yung dalawa na yan, Apostol Juan at China, o kaya ang China may kaugnayan sa Biblia kasi hindi naman sila Kristiyano. Mga Buddhism at saka Hinduism yung mga yan, mga karamihan sa kanila Buddhism. Kaya malayong malayo na sadya ng China na magsimbolo sila ng dragon. Kaya para sa akin, yung isang halimaw, yung pulang dragon, ay yun ang China. Saka makita naman natin paano umusbong yung China. Siya na ang pangalawang superpower ngayon pagdating sa panggera. Pagdating sa ekonomiya, mas mataas pa nga siya kaysa Amerika. Pangalawang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Pangalawa sa Qatar. Tapos ang capability nito sa pangdigma, napaka super. Baka nga talunin pang Amerika nito sa padamihan ng nuclear weapon. Kaya para sa akin, ang isang halimaw na tinutukoy sa Revelation, yung pulang dragon, ito ng China. Tapos itong isang halimaw na 7 ang ulo, 10 ang sungay, at bawat sungay may korona. Sa hula ko lang ito na yata yung Allied Forces na pinamunuan ng Amerika. Sa hula ko lang to, sariling pag-intindi. Yun. Bakit kailangan natin pag-usapan yung Revelation? Dahil ang Revelation nagtutukoy sa dalawang halimaw. Kung yung dalawang halimaw, siya nga ang Amerika at China, ano bang pakialam natin mga Pilipino? Wala, di ba? Pero ito, ang laki ng papel ng Pilipino sa mga halimaw na ito. Kung sila nga
Dahil ang dalawang halimaw na ito parihas na may interes sa bansa natin. Yung dalawang halimaw na yan, kung sila man yan, gustong kuhanin yung bansa natin, gustong agawin yung bansa natin. Ang Amerika, inaagaw na tayo nun. Siyempre, ayaw ng Amerika makuha ng China itong Pilipinas kasi sila, binili nila tayo sa Espanya. Marami ding ginastos at binuwis na buhay nila para makuha tayo, Pilipinas. Siyempre, hindi bibigay ng Amerika basta-basta ito. Interesado ang China dito kasi marami silang mapakinabangan sa bansa natin. Tapos strategic para sa giyera. Napaka-strategic yung bansa natin. Almost nasa gitna tayo ng Amerika at China pagdating ng araw. Kung sino ang makapwesto sa Pilipinas, sinong makakuha sa Pilipinas, lamang na sa giyera ng dalawa. Ibig sabihin, liyamado ang bansa na makakuha sa Pilipinas. O kung sino makakuha sa atin, China ba o Amerika? O ganun po yun. Kaya natin pinag-usapan ng Revelation dahil kung totoo ang mangyari sa Revelation o kung maniwala tayong may Panginoon at totoo ang Biblia, hindi naman natin pwedeng baguhin yan. Tayo mga Pilipino, wala tayong karapatan baguhin yung nakasulat sa Revelation. Darating at darating yan. At nandito na nga sila. Lumulutang na ang dalawang mabangis na hayop. Sa akin lang to, lumutang na sila. Kaya yun ang sinasabing tayo ang maipit sa dalawang halimaw na ito. Ibig sabihin, in any means, kung gustong kuhanin ng China ang Pilipinas, kailangan muna niyang dadaan sa Amerika. Ngayon, nagpupursige ang China na agawin tayo. Hindi papayag ang Amerika makuha tayo. Kasi kahit anong sabihin natin, pag-aari tayo ng Amerika kasi binili nila tayo noon sa Espanya. Hindi papayag ang Amerika na basta-basta na lang kunin ng China ang Pilipinas. Kaya mag-aaway sila. Ngayon, ang mangyayari dito, sigurado ipit tayo. Ipit na naman tayo. Parang nangyari dati sa Amerika at saka Japan. Naipit tayo. Ngayon, ganun pa rin. Sa end of the world, ipit pa rin tayo mga Pilipino. Kaya sinasabi kong kapalaran na natin Pilipino na palaging may ipit. Hindi na natin pwedeng baguhin yan. Nasa Biblia yan. Pero marami pa tayong intindihin sa nakasulat sa Revelation. Na baka nga tayo yung mga lahi ng babae na nasa Revelation. Dahil yung lahi ng babae na nasa Revelation, sila yung mga sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino bang bansa na pinaka marami ang sumunod sa utos ng Diyos? Sa history, sa nakatala, ang Pilipinas ang pinaka-relihiyosong bansa sa buong mundo.
sasabihin natin religyoso yung ibang lugar, hindi nabanggit doon sa Kristyanismo yung sa Diyos na may Hesus. Palagay na lang natin mga Buddhism, religyoso sila pero hindi, iba yon sa Diyos na tinutukoy. Yung may Mesiyas, may kordero na pinadala sa mundo at umangat sa langit at babalik. Pilipinas pong tinutukoy noon. Ganun siya. Kaya kahit anong gagawin natin, sabihin natin lalaban tayo sa China, para sa akin parang malayo sa katotohanan. Hindi na natin pwedeng dalhin sa guerrilla warfare dahil ang giyera sa panahon na ito, nuclear warfare na po. Hindi na po pwede yung guerrilla warfare o yung para tayong daga magpahabol sa pusa tapos ililigaw natin ang pusa saka natin kakagatin. Hindi na po mangyari yun. Dati nagawa natin sa mga Espanyol, nagawa natin sa mga Hapon. Ang galing natin, ang galing ng mga sundalong Pilipino, ang galing natin pagdating sa combat. Pero ngayon hindi na natin magawa yan kasi nuclear warfare na po. Yan ang sinasabi ko. Tayo mga Pilipino, hindi natin pwedeng ipagyabang na talagang tatayo pa tayo na lalaban kami sa China. No way. Wala tayong magawa kundi kakampi sa Amerika. Yun lang ang chance natin na maligtas o madipinsaan ng Amerika. Hindi pwedeng lalaban tayo sa China, dudurugin lang tayo. Okay, ganun lang po. Yan lang po sigurong masasabi ko sa future ng Pilipinas. Ito, combined history and future na po ito, na mula sa history natin naging alipin tayo ng mga banyaga, alipin tayo ng Espanyol, naging alipin tayo ng Amerikano, naging alipin tayo ng Hapon, at ngayon nagbabadya maging alipin ng China. Kung papayagan nating maging alipin ang China, darating na darating yan, dahil yung sinasabi ko nga, pagdating ng araw, ang dalawang mabangis na hayop ang maglaban-laban, yung mga dalawang halimaw. At kung sila nga ang halimaw, ang China at ang Amerika, tayo po ang naipit sa dalawang halimaw na yan. Battlefield po tayo ng dalawang halimaw na yan. Kaya humanda tayo mga Pilipino. Ayun lang po. Sa sunod, ibang pag-usapan naman natin, i-combine pa rin natin yung Bible at saka history at saka future ng Pilipinas. Kasi kailangan talaga natin makita ano yung maaral, ano yung history natin, para malalaman natin ano din ang maging future natin. Ganun lang naman yun eh. Sa simpleng pag-intindi, yung maliit naming channel, nagsusumikap na makabahagi ng mga pag-aaral o mga pag-intindi. Pero sa amin lang po ito, hindi po ito namimilit na kailangan maniwala kayo sa amin. Ang maniwala, salamat. Ang hindi maniwala, okay lang po. May karapatan po tayong lahat sa ating paniwala. May kanya-kanya po tayong paniwala, may kanya-kanyang pag-intindi. Kung di po kayo maniwala, pwede kayo mag-comment ano yung paniwala nyo. Kung maniwala po kayo, pwede rin po kayo mag-comment sa mga paniwala nyo kagaya sa amin. Ganun lang po.
Sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe na po para marami pa tayong pagsamahang pag-usapan. Yan po. God bless and more power.